walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, Diyos ko, ang fresh pa rin ng beauty natin kahit pagod tayo ngayong araw na to. Charot! Assuming. So yon, so kamusta naman? Sana lahat ng mga bagong gising from America ay maganda ang inyong simula ng araw, lalo na nakasama ninyo ko. And then, of course, sana nakatulog kayo ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa totoo lang, sleep time at sleep quality talaga ang kailangan natin everyday para lalo tayong maging Diyosa. Charot! So, yun, nakakaloka. Eto kaninang umaga, naluloka ako kasi nanaginip ako. Kinasal daw si PE teacher. Tapos, ang lungkot-lungkot ko kasi parang sabi ko, hala, mag-aasawa na siya. Tapos parang nawa-wonder ako, bakit ako malungkot? Ganon. Tapos inimbitahan nila ako, tapos bitir-bitira talaga yung Mama Sam ninyo. Hindi talaga pumunta sa wedding. As in, ganon yung sa panaginip ko. At take note ha, parang totoo. Tapos sabi ko, yung pumunta, hayaan mo silang mag-wedding dyan. Ganon. Ganon yung drama ko. Tapos nagmamaktol yung Mama Sam ninyo. Tapos sabi ko, hala, ano kaya ibig sabihin nito? Tapos paggising ko, in fairness talagang ang sama-sama nung loob ko kasi nga nagpakasal na siya. Pero kaninang umaga naman, yun nagkita naman kami. Pagdating ko, siya kagad yung bumulaga sa akin. Sabi ko siguro iniisip ako nun sa gabi. Charot! Effective yung mga drama niyo sa ano. Baka mamaya bago siya matulog, ako yung iniisip niya. Assuming! Charot! Nakakaloka. Tapos sabi ko kanina sa kanya, alam mo na paniginipan kita, kinasal ka daw. Tapos sinabi ko talaga sa kanya, lungkot na lungkot nga ako. Charot! Para maramdaman niya na malulungkot ako pag nagpakasal siya. Ganon! Bakit naman siya malulungkot? Charot! Anyway, ayun. So, wala lang. Alam mo, masaya kasi yun i-express mo yung feeling mo. Masaya yung kasabay mo kumain yung crush mo, mga ganon. At lagi ko na-experience yon. So, yon. Kaya mukha akong dalaginding lagi. Alam mo yon. Yung parang ang feeling ko, ang virgin ko. Virgin sa ilok. Charot. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, eto na. Mag-usap tayo regarding dito nga sa naririnig natin na si Vina na nakakasawa na, alam mo yung paulit-ulit na sumasali na lang sa Miss Universe Thailand. Charot. Yung alam mo yung walang kadala-dala. Try again. Kasi sinasabi nga daw, baka daw yung nangyari daw noon kay Pia Wurtzbach, di ba naalala ninyo si Pia Wurtzbach noong 2013, naging first runner-up siya sa Binibining Pilipinas. Oo, first runner-up lang yung nakuha niya. Tapos siya lang yung walang corona doon. Lahat may corona. Tapos siya lang yung runners-up, nag-iisa. So, nakakaloka nung si Pia, no? Pero noon, first time na nakita ko si Pia, gandang-ganda na talaga ako kay Pia. Tapos, yung pangalawa na sali niya, syempre kumpiyansa si Pia, gigil. So, akala niya mananalo siya. Ayun na, thank you girl siya doon. Ng bonggong-bongga. Yung alam mo yon na hindi siya nakoronahan. As in, kasi nagmaganda siya, di ba? Nagtagalog ang lola mo. Tapos in-explain pa sa English, ayun, overtime. Charot! Anyway, so, hindi ko talaga makalimutan nun kay Pia. Tapos yung pangatlong pagkakataon, sumali uli ang lola mo, wala din kadala-dala. Pero buti na lang, hindi siya nadala. Ganon. Tapos, ayun na nga. Ayun na yung momento na dumating yung moment na bigla siyang nanalo at maraming natuwa. Yung mga basher, syempre, marami din siyang basher kasi majuba ang Pia Wurtzbach noong nanalo siya ng Binibining Pilipinas.
at maraming na-impair na sa kanya. So, bash to the max, di ba? Pero yung bago naman siya pumunta ng Miss Universe, ang lola mo, wow, ang sexy. Oo. Pero hindi ko, sa totoo lang guys ha, hindi ko inaasahan na mananalo si Pia Wurtzbach ng Miss Universe. Hindi ko nga rin inaasahan na makakarating siya sa top 5 eh. Kasi parang kung iisipin mo, si Pia Wurtzbach, ang taba niya kaya noong lumabas siya ng Binibining Pilipinas. Tapos nagpapayat lang. Tapos parang hindi ko alam kung ano yung purpose niya sa pagsali niya. Parang wala lang, tinry lang niya naman, di ba, uli. But yun, nandoon na siya sa Miss Universe, yung preliminary competition, doon ko nakita na parang wow, mukhang may laban si Pia. Kasi, sa totoo lang, ang simple lang nung gown na suot niya, parang nabibili lang sa Tondo. Alam mo yon na parang binili lang kung saan, pero nakita mo talaga yung grabe si Pia noon. Yung transition, no? Yung fierce. Tapos biglang mag-smile. Grabe. Talagang nangilabot ako noon. Sabi ko, ay, eto na yon. Pero sa swimsuit round, hindi ko masyadong bet talaga si Pia. Pero bet ko siya nung naka-evening gown. At, syempre, nung coronation, natuwa ako kasi talagang lumaban talaga ang Pia Wurtzbach. Ang momento ko pa nga nun, sabi ko, hala, first runner-up na naman. Kasi nanonood ako nun sa school. So, may klase ako ng next hour. Kaya lang, yung natapos naman na siya. Yung natapos siya, parang ang lungkot ko eh, kasi nga may klase ako. So, pinatay ko na. Diyos ko, naloka ako. In-announce, Philippines ang nanalo. Yung pagbalik ko, sabi sa akin, congratulations, sabi ng mga co-teacher ko, Philippines won Miss Universe. Sabi ko, hindi, first runner-up lang. Hindi, may nagkaroon daw ng dayaan. So, yun. So, naloka ako doon sa part na yun. Kayo din for sure, di ba? So, yun. So, ngayon, si Bina, inahantulan nila na baka nga daw si Bina ay sumali pa rin daw dito sa Miss Universe Thailand. Sabi ko naman, wala namang masama ko itatry niya. Marami namang pera si Bina. Pero nakita ko na si Bina in person, sa totoo lang, wala akong nakikitang something wow or amazing. Pero siguro yung iba, hindi ko yung beauty niya kasi, kung ikukumpara ko kay Antonia, maganda si Antonia. Kung ikukumpara ko si Oppo, maganda si Oppo. Pero ano kasi si Vina, masyado siyang tawag dito, glamorosa. Oo, glamorosa talaga ang Vina. Yung alam mo yon, yung performance level talaga siya. Yung tipong hindi siya basta-basta magpapakabog in terms of performance. Talagang grabe. Lalo na yung nanood ako nung last laban niya. Yung, lahat ng laban niya, in fairness, na panood ko in person. Lalo na yung laban niya yung kay Antonia. Paglabas niya, Diyos ko, para siyang si Maleficent na parang this is mine. Ayun nga, parang feeling ko minsan overconfident din kasi talaga tong bruhang to. Kaya natatalo eh. Kasi sobrang yung kumpiyansa niya, talagang nag-uumapaw. As in talagang nanlalamon talaga ng on stage. Talaga sabi niya, it's mine. Ganon. So, di ba, sila, swimsuit, nag-evening gown. Diyos ko, Lord. Talagang paglabas ni Vina, parang kontrabida yung dating. Oh, di ba? Diyos ko, sabi ko, si Vina ayaw magpaawat. Tapos, eto na yun, nag-Q&A na sila. Ayun. Nanlamon ng microphone si Antonia. Doon naligwak si Vina. Pero kung wala, pero parang feeling ko, hindi rin eh. Kasi hindi naman si Vina ang kalaban ni hindi naman si Vina ang kalaban ni Antonia eh. Ang kalaban ni Antonia, si Jassy. Kasi si Jassy, kabogera din. At saka yan si Miss Intercontinental. Ay nako, grabe yun, yung lumabas. Diyos ko, fresh overload. Nawala yung ganda nila Bina. Kasi sila Bina, pag dinikit na dun kay nagmukha silang expired. Ganon. So, sa totoo lang, ang beauty ni Bina, may pagka-expired na. Charot. Grabe, no? Ang harsh natin. Pero hindi. Yung kumbaga, expression ko lang yon. Don't get me wrong, guys. Expression ko lang yon. Na kung ititignan mo siya, kapag may mga baguhan na kandidata, magmumukha siyang tsahin ng mga baguhan na kandidata kahit anong gawin niyang make-up. Charot. Kasi nga medyo may edad na rin yung lola mo. Ganon. So, doon naman sila nagtatanong, ano ba yung nationality talaga ni Venus? Ang nationality ni Vina is Thailander. Kasi she born
here. Ayun, dito siya pinanganak. Pero ang kanyang tawag dito, yung family ba niya, Indian. Oo, pure Indian siya, yung blood. O, wala siyang dugong Thai. Ano lang siya, raised siya dito. Born siya dito, pero wala siyang dugong Thai. Ang complicated, no? So, kung iisipin mo, parang pinanganak siya, kasi sa atin sila, Pia Wurtzbach, sila Catriona Gray, lahat ng mga beauty queen natin na mixed blood, they are raised lang sa ibang bansa. Pero, born sila sa Pilipinas, plus meron silang dugong Pinoy talaga. Kasi half-half. 'Di ba yung mother nila, ganito yung father. Sila hindi. Si Vina, 100% na Indian siya. Yung nanay niya Indiana, yung tatay niya Indiano. Pero, dito siya pinanganak sa, ano, sa Thailand. Oo. At dito siya lumaki. Oo. Kaya hindi siya pwede lumaban ng Miss India kasi sa India hindi siya makakapagsalita ng Indiana. Charot. Hindi, medyo mahihirapan siya kasi 'di ba, ang mga Inglesera yung mga doon. Si Bina nakakasagot in English pero hindi siya ganun sasabihin mo na 100% na talaga winner. Pero kasi ngayon sa Miss Universe kasi, okay lang yan. May laban na yan. Kasi performance level, malayo ang mararating yan sa dulo. Kasi iba talaga. Kaya lang pag may nakatapat yan na sobrang galing sa Q&A, halimbawa si Maureen Montaigne ang nakatapat niya sa Philippines. Halimbawa lang ha. So, pagdating sa top 5, kung sakaling palulusutin nila si Maureen Montaigne sa top 5, ayun. So, magiging Ang problema ko naman kay Maureen Montaigne, mahina yung kanyang performance sa pasarela. Yung hindi ganun ka 100% talaga na masasabi mo, uy, nangangabog yan. Hindi siya ganun eh. So, ang mangyayari dyan, talagang lalamang sa kanya si Vina. So, maaaring hindi nila palusutin si Philippines sa top 5 kasi baka manalo. Charot. At si Vina ang maidala nila, ang malagay, para malagay nila doon. So, alam nyo na, yung mga ganyang eksena, ayoko namang isipin na gano'n yung Miss Universe, but sa experience natin, parang they are looking talaga. Kasi, pag lumaban pa to si Vina, at wala na silang kandidata, maghihintay sila ng sobrang tagal. Oo, wala na silang iba, halimbawa pag natalo si Vina sa pang-apat na pagkakataon, tingin mo sasali pa yan sa 5 pagkakataon ng OA ha. Yun, push and push until dahil, 'di ba? So yun, so nakakaloka. Kaya parang feeling ko kung sasali siya this time, mananalo na yan. Siya na yan. Oo, basta wala lang na papasok na kandidata na magiging sagabal sa laban niya. Kasi pag nagkataon, ay kawawang Bina, hindi talaga para sa'yo yung Miss Universe. Kung ako sa'yo, manahimik ka na. Charot! Ayun, so yun. Actually, wala namang masama kung itatry niya. Pero talagang yung parang desperada na yung dati. Alam mo yon, na-try ko ulit sa pang-apat na pagkakataon. So, I think ibibigay na talaga sa kanya yan. Kasi pag hindi pa, grabe naman ang Miss Universe Thailand. Ano ba kayo? Maawa naman kayo kay Bina. And then I think si Bina malakas yung laban. At parang feeling ko kakabog yung ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. Kaya, tignan natin. Parang feeling ko, siya, magiging kandidata. At ayun nga, sinasabi nga ng lahat na baka maging katulad siya kay Pia Wurtzbach na manalo ng Miss Universe after ng many trials. Why not? Diba? So, I'm happy kung mangyayari yon. So, kasi magandang inspirasyon yun sa lahat na alam mo yun na never ending try sa mga pangarap mo. And I think magiging yung pagkapanalo niya ng Miss Universe. So, alam mo yung very remarkable,
history, and I think it's the best. Oo. 'Di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, doon sa mga hearts ko, ano lang yon yung kumbaga expression. So, wala naman akong minimin doon. So, apologize sa ganun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. At saka syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Samsam TV, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Nasa 6,000 plus na tayo, no? So maraming salamat sa love, sa suporta at sa mga nag-aabang talaga dito sa Samsam TV. Nakakataba kayo ng puso. Sana dumami pa tayo ng bonggang-bongga. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.